Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is about na naman to kay, kay Meow Meow. So, tingnan natin kasi nahatulan na nga siya. And then, tingnan natin. So, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, may ito pamagat na impeach na sa pwesto. VP Sara Duterte nagulat. Varsaga tanggal na, pinababa na sa pwesto. So, bago natin simulan Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, impeach na sa pwesto VP Sara Duterte. Nagulat, Varsaga tanggal na, pinababa na sa pwesto. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite, guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, and recommends the imposition of the penalty. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barsaga be directed to remove. I wholeheartedly accept the decision of the committee. I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Mr. Speaker, may I be recognized that... Tapos kita niyo naman, sasabihin na naman nila binabara. Malalaman mo talaga pa rin na parang si Kiko is parang ginagamit niya talaga yung posisyon niya para lang mang-atake sa administrasyon, 'di ba? Like sinusulit niya na talaga. Grabe. Respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion. Mr. Speaker, I just yielded to the Honorable Barsaga. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. Let's allow the members to decide on a question of discipline whether they agree to the committee report. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll of members. Mr. Speaker, can we know from the chairman if he's willing to yield to a few questions or not? Mr. Speaker, I reiterate my motion to call the roll of members for nominal voting immediately. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si VP Sara nagulat, tanggal na si Kiko sa Congress, pinababa na si Barsaga, impeach na sa pwesto. Ayon sa nakalap nating impormasyon, hinatulan na ng House of Representatives si Congressman Kiko Barsaga sa kasong pangpo-provoke para makaupo na ang mga Duterte. Sinisiraan si BBM para kumampi sa kanila ang madla. Grabe si VP Sara nagulat, tanggal na si Kiko sa Congress, pinababa na si Barsaga, impeach na sa pwesto. Tara panoorin natin. Honorable Leandro Leviste is hereby recognized. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barsaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay... So yun yung some kind reasoning niya kasi daw minadali. So do you think ba parang kailan ba nagsimulang mag-meow-meow si Barsaga? 'Di ba sobrang tagal na? Ay mahalata mo rin talaga tong mga kaalyado nila na ide-defend talaga. Ang pinakagusto kong komentan talaga yung comment ni Marcoleta about dito kasi nag-no din yun eh. No, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Barsaga habang hindi man lang... Si Dilima ba yan? Yung nasa Gedli. Parang sabi niya, anak ng toko talaga tong taong to. Ito lang naman yung some kind insight ko dyan. Yung kay Barsaga kasi, trending kasi si Barsaga. Di ba? So siya yung parang literal na makaka-apekto talaga sa entire House of Representatives. Di ba? Grabe din yung pinagagawa niya kasi. Like, nagpapa-interview pa siya. Alam niyo yung ganyan par. Di ba? Sobrang grabe yung engagement ni Barsaga. Kaya di na rin nakakapagduda or nakakapagtaka yan na siya talaga yung mauuna or parang mapaprioritize. Di ba? natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe
ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Majority Leader, Mr. Speaker, I'd like to recognize the Honorable Iba din, Marcoleta iba for din. his explanation of his vote. Honorable Marcoleta Ito na, is ito na. hereby recognized. Ito na. Mahalata mo rin talaga na parang kapag kakaalyado talaga, magiging pilit talaga yung mga paliwanag. Like, pipilitin. Alam niyo yung ganyan? Pipilitin. Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barsaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension from this august chamber. From Voltaire's philosophy of tolerance and freedom of expression, this line is often quoted, "I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it." The independence of the legislature ensures that members may speak fully, frankly, and fearlessly on matters of public interest. Honorable Barsaga statements directed Iba kasi to pare. Congressman kasi kayo. 'Di ba? Dapat ang way nyo paglutas, huwag nyong idaan sa publiko. 'Di ba? Matatanggap ko pa siguro kung si Barsaga is ordinaryong mamamayan lang. Magpapahayag siya, wala tayong magagawa diyan. Pero alam niyo yung congressman, ginagamit niya yung pagka-congressman niya. 'Di ba? Biruin mo ba naman mang-atake ka diyan sa Congress? Bigla-bigla mong babastusin yung mga kasamahan mo. Tama ba 'yan? Paano kung sa inyo gawin yan? Palibhasa kasi, nakikinabang din kayo kasi parang nagiging pro na siya sa grupo nyo, like pro Duterte, ganyan. Kaya pinapaboran nyo. Pero kung hindi yan, paano kung from the admin or from the pink yung gagawa niyan sa inyo? Do you think tatanggapin nyo rin yung ganyan na babastusin kayo sa Congress kung ano-anong pagsasabihin? Diba? Hindi naman. that alleged Yes. corruption within the government falls within the fullest and most urgent category of political expression. To penalize him for raising concerns on corruption, which the Constitution itself mandates Congress to check, is to subvert the very principle of parliamentary privilege. Mr. Speaker, 2004 pa lang po, andito na po ako bilang Chief of Staff po ng aking ama. Nakita ko po ang mga oposisyon na grabe magtuligsa sa administrasyon. Nandyan po ang mga magigiting na miyembro ng Makabayan Bloc na sila Arturo Campo, Lisa Masa, Joel Virador, na talagang magigiting na mga figura ng oposisyon. Pero hindi naman po sila naharap sa mga ethics case, gano'n man sila kaanghang magsalita laban sa administrasyon. Meron kasi silang mga dinaadala pare. May mga ebidensya kasi sila. Sa inyo kasi, puro lang intriga. Diba? Puro lang boka. Kaya nga si Trillanes, nahihirapan kayo kay Trillanes kasi may mga ebidensya si Trillanes. Diba? Kaya sobrang hirap nyo na anuhin si Trillanes. Actually, natatawa din talaga ako sa part na parang, diba, kinukumpara nila si VP Sara at si VP Leni dati. Na si VP Sara daw, bakit daw parang ini-impeach na lang or pinag-iinitan, parang tinatanggal, inaapi daw, something like that sa administrasyon ni PBBM na kahit daw, anong tawag dyan, critics si VP Sara ng admin, hindi daw yan dapat gawin like FPRD. Kasi si FPRD daw, wala daw inano na mga impeachment kontra kay Leni. Diba? Something like that. So ngayon, may nakita ako nag-comment doon. Sabi niya, paano nyo naman mai-impeach si Leni? Hindi naman, or mahihirapan naman kayong butasan talaga si Leni. Kasi wala siyang dinadala eh. Diba? So ibig sabihin, kung meron lang sana kayong nakita na against or pwedeng gamitin laban kay Leni, of course, gagamitin nyo yan nung time na yon. It's just, wala lang kayong makita, kaya hindi nyo talaga siya may impeach or basta-basta mauuga sa pwesto niya. Unlike VP Sara kasi, yung bumabato kasi kay VP Sara, hindi lang admin, pati yung pink. Diba? So, kumbaga, maraming nagtulong-tulong para mapabagsak si VP Sara. Diba? So, sasabihin nyo, pinupolitika. Out na yung pamumulitika dyan kasi kung may facts naman yung ibinabato nila, alangan namang hayaan ka dyan para lang hindi ka mapolitika kuno. Diba? Kaya itong kay Kiko Barsaga, kahit sabihin nyo, diba, na bakit siya yung ginaganito, tapos yung sa past administration wala namang ganyan. Magkaiba kasi. And then, kung hindi nyo yan ginawa dati, na sabihin natin, positibo kayo, diba, na pwede nyo mahanapan ng grounds na ma-impeach sana yung mga congressman na yun dati nung time ni FPRD. Kasalanan nyo na yun kung hindi nyo ginawa.
'Di ba? Huwag niyong sabihin na hindi namin ginawa yan dati, huwag niyo rin gawin ngayon. May kanya-kanya kasi kayong diskarte dyan eh. 'Di ba? Para itama yung pagkakamali. So yun lang. My dear colleagues, Honorable Barsaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, placed their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6. Di mo rin masasabi na the people of, ano yun, Dasmariñas ba yun? Mas nagkataon lang siguro na maraming DDS sa lugar ninyo. Pero hindi entirely. Diba? Yan lang naman. Tsaka yung pag-iingay naman ni Barsaga, hindi lang naman sa, sa lugar niya. Diba? Abot naman buong Pilipinas. Yeah. Of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano bang... Ito na tayo. Kinukumpara niya na. Ito yung classic DDS defend. Diba? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o magnakaw? So, ibig sabihin, alam mo, or para sa iyo, kasalanan din yung ginagawa ni Barsaga. Hindi nga lang mas mabigat. 'Di ba? Same as the defense of mga DDS. Ano ba yung mas malaking ninakaw? Ang 125 million ni BP Sara or 1 billion ng ibang politiko? 'Di ba? So kita mo yan parehong nagnakaw. Parehong gumawa ng kasalanan. 'Di ba? So ngayon, tanggapin nyo na lang na minalas-malas talaga si Kiko Barsaga kasi nagpapa-interview siya, naging sensational yung niya, like nag-viral talaga. Grabe yung engagement ng mga pinagagawa niya. So kahit sabihin mo na konti lang yung kasalanan niya, for the sake of argument na lang, konti, is parang magiging malaking kasalanan pa rin yun kasi sikat na siya eh. Malaking tao na siya eh. 'Di ba? Marami nang nakikinig sa mga pinagsasabi niya. Ngayon, dito naman tayo, since kinukumpara nyo yung maliit na kasalanan at yung malaking kasalanan. So, ibig sabihin ba kapag maliit lang yung kasalanan ni Kiko Barsaga, is pwede nating wag na lang siyang hatulan? So, ano yan? Bendalo. 'Di ba? Kasi sa law, dapat panagutin lahat ng may kasalanan eh. Maliit man o malaki. So, ngayon, parang inaano mo na maliit lang naman yung kasalanan ni Barsaga. So, ano yun? Bendalo. Sa bendalo pa naman, sobrang hate na hate nyo pa yan. Grabe kayo kung makapantulig sa word na bendalo, tapos ngayon, gagawin nyo rin pala. Ay hindi, konti lang naman kasalanan ni Barsaga. Wag na lang yan. So, sa usapan naman, na may mas malaki pang kasalanan, yan yung need nyo ring patunayan. Di ba? Pag-effortan nyo na mapanagot din yung may mga malalaking kasalanan. 'Di ba? May malas kayo. Si Kiko Barsaga yung target. Siya yung isa sa pinakasikat eh. Siya yung isa sa pinakamaingay. 'Di ba? Ngayon, gumawa kayo ng counter kung gusto nyong gumanti or itama talaga. 'Di ba? So why not? Ang gagawin natin, pinanagot nila si Barsaga, ngayon kayo, mag-effort kayo na panagutin din yung sinasabi nyo na may mas malaki pang kasalanan kay Barsaga. Wag nyong ipaglalaban na konti lang yung kasalanan ni Barsaga. Kasi kasalanan pa rin yan. 'Di ba? Huwag kayong magbendalo. Please. Okay? Mas mabigat na kasalanan ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman o ang ginawang... 'Di ba? Inaano niya pa. Hindi siya. Gina-justify niya pa. Ang mag-video, mag-selfie. Ang tanong, tama ba yan? Kung paano kung sa inyo gawin yan? 'Di ba? Paano kung provokin kayo? 'Di ba? Paano kung si Sandro Marcos yung gagawa niyan sa inyo? 'Di ba? Nagkataon lang talaga na naunahan kayo. Sistematikong pagnanakaw sa gobyerno o at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects. Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and... Buti pa nga yan, 60 days lang eh. Ang gusto nga ng taong bayan,
totally permanent eh. Buti nga yan, 60 days lang para magmuni-muni siya. Ngayon, kung hindi niya ititigil yan, matutuluyan yan. Forever ban na yan. Diba? Ngayon, mag-isip-isip na si Barsaga. Well, kung matanggal man siya, pwede naman lang siyang mag-vlogger na lang. Diba? Sumama siya sa Banateros. Ay, nako. Destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Diba? Mr. Speaker, we'd Ben Daloyarn. like to recognize the Honorable Congressman Nazal to give his explanation of his vote. Congressman, Honorable San Fernando is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Ito We din. don't believe in freedom of expression for people we despise. We don't believe in it at all. This quote serves as the foundation. Pasok ba yun sa freedom of expression yung ginawa ni Barsaga? Parang pambabastos na yun ah. Diba? Ethics nga ni. Kung freedom of expression lang, diba? Pwede namang hindi niya idaan dun sa pa-picture-picture. Diba? Post lang siya sa social media niya. Ito yung hindi ko gusto guys sa Congress. Ganyan. Hindi yung kailangan mo pang bastusin kung sino mang makasalumuha mo dun. Di ba? Of this representation's vote. Totoo na maraming nasabi, pinahayag, at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi akma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this Inamin na ninyo. Hindi akma sa isang halal. Di ba na opisyal? Inamin na ninyo. Doon pa lang tapos na eh. Di ba? Doon pa lang tapos na. Admitted na kayo eh. Ngayon, kung i-correct nyo pa yan or i-justify nyo pa yan, isa lang ibig sabihin yan. Gusto nyo na mag-bend the law. Bend the law. Bend the law. Ayaw nyo pa naman ng bend the law. Diba? Yan yung problema sa inyo eh. Babalik din sa inyo talaga. begs us to question what really is unethical behavior. While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker, but who decides if the mold or what mold is correct? I understand these are difficult questions to answer, and I am unsure if there is any. But one thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. The committee resolution sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang So ang gusto nyong mangyari, gusto nyong iparating na lahat ng congressman okay lang nagayahin si Barzaga dyan sa Congress. Isipin nyo ha, lahat ng congressman gagayahin yung style ni Barzaga dyan sa Congress. Bigla-biglang maninelpi, bigla-biglang i-epal, bigla-biglang sisingit, bigla-biglang lalapit, tututukan ka ng camera. Isipin nyo na lang kung hahayaan nyo yan. Kasi para sa inyo, dapat nyong anuhin yan kasi kalayaan yan ng isang tao na magpahayag. Isipin nyo na lang, do you think hindi magiging magulo yung Congress? Do you think hindi magiging katawa-tawa yung Congress natin? Ano yan, gagawin yung circus yung Congress natin? Diba? Actually, kung hindi si Barzaga yan na same ng pananaw nyo, hindi naman kayo magiging ganyan eh. Hindi nyo naman ipaglalaban yan eh. Nagkataon lang na sobrang useful si Barzaga sa team nyo. Diba? Nagkataon lang na kung ano yung pinagagawa ni Barzaga, makikinabang yung mga Dutertes. Diba? Yan yung isa sa talaga, malinaw talaga. Kung bakit dinedefend nyo. Kasi kita naman natin, aminado kayo eh. Diba? Aminado kayo na labag nga, diba? Yung ginagawa ni Barzaga sa pagiging official niya. Diba? Huwag nyo na lang i-justify.
Parang ano lang yan eh, yung kay FPRD. Kahit na aware kayo na nasagasaan ni FPRD yung crime against humanity, para sa inyo is okay lang kasi yun nga safe daw yung mga daan kapag kagabi. 'Di ba? Sige, sabihin na natin for the sake of argument, maganda. Sige, agreehan na lang natin for the sake of argument. Maganda yung safe yung daan. Pero syempre, dapat hayaan nyo si FPRD na pagbayaran din yung kasalanan niya. 'Di ba? Na panagutan niya 'yon. Baka magmukha pa yung hero para sa inyo. 'Di ba? Gawin niyo na lang siyang hero. Panagutin niyo na lang. Huwag niyo siyang gawing exempted sa law. Gawin niyo na lang siyang hero. Pabayaan niyo siya na managot siya sa kasalanan niya. 'Di ba? Same as Barsaga, gawin niyo na lang siyang hero. Huwag niyo i-justify na kesyo ganyan, maliit lang naman tong kasalanan niya, may mas worse pa. Kasi kung ganyan lang din, pwede pala kayong kaltukan sa ulo. Kunyari, kakaltukan kayo sa ulo, tapos may ibang tao, binengbeng. Ngayon, bumulagta. So, ibig sabihin pwede kong sabihin sa inyo na, ba't nyo naman ako ikukulong? Kinaltukan ko lang naman kayo. Yung iba nga, binembeng, di ba? May mas worse pa na nangyari sa inyo. Pwede ba yun? Di ba? Of course, di kayo papayag nun. Kinaltukan kayo eh. Di ba? Parang ganyan lang yan. Wag nyong i-justify yung mga maliliit na kasalanan sa mga malalaking kasalanan. Kung wag nyong ikumpara ba? Di ba? Ethics lang naman yung usapan dito eh. Which is, malinaw na nilawag yun ni Barsaga. Finish. Diba? Mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barsaga. Kung saba ay karapat, dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House at a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution. It is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barsaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker, marami hong salamat. Majority Leader. Nice script. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Bong Suntay. Honorable Bong Suntay is hereby recognized. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang boto ko ay nakaugat sa malinaw at tahasang proteksyon na ibinigay ng konstitusyon. Proteksyon na hindi natin maaaring baliwalain dahil lamang hindi natin nagustuhan ang pananalita ng isang kasapi. Ang boto ko ay nakaangkla sa pinakamamahal na kalayaan na pundasyon ng ating saligang batas. Nakaukit sa Article 3, Section 4 under Freedom of Speech na nagsasaad na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ito ang pundasyon ng lahat ng demokratikong lipunan. Its shield is broad. Magkaiba nga siya sa freedom of speech. Ibang-iba yung freedom of speech sa pambabastos. Sinasabi ko nga sa inyo, what if kung Sandro Marcos gawin yung ginagawa ni Barsaga sa inyo, kung matatanggap nyo ba yan? Diba? I-reflect nyo na lang yan sa mga sarili nyo. O nga no, what if ako ganituhin ni Sandro Marcos? Diba? Hahayaan ko na lang ba siya kasi freedom niya yan eh. Anak ng tokwa na yan. And its protection is deep. It extends even to speech that is sharp, incendiary, or inflammatory. Constitutional protection is not limited to speech that is polite, convenient, or comfortable. This freedom is not ornamental. It is the lifeblood of a democratic discourse. The very air that allows truth to move, compete, and ultimately prevail in the marketplace of ideas. In every Congress, in every era, disagreements, mabigat man o masakit, ay mangyayari. But our duty is not to silence discomfort. Our duty is to allow debate to permit critique and to safeguard the right of each member to speak without fear that dissent itself becomes punishable. Totoo, the circumstances and expressions involved fall short of decorum expected in this House. Hindi natin kinukonsinti ang pamamaraan o pagkasabi. Hindi natin tinatanggal ang bigat ng responsibilidad sa pagpili ng salita. Ngunit, falling short of decorum does not remove constitutional protection. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety.
But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Democracy does not mature through silence or suppression. It goes through robust exchange, matinding banggaan ng pananaw o mga malalamang diskurso ng pag-iisip kung saan ang katotohanan ay siyang huling magtatagumpay. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Hindi ito ang panahon para palitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin, at pangalagaan ito. Freedom of speech is not defended only when it is easy. It must be defended precisely when it is difficult, when the speech is unwelcome, unpopular, or uncomfortable. That is the Parang chinat-GPT lang, no? true test of our Parang lang commitment naman. to constitutional principles. Thus, with earnest respect for this institution and with fidelity to the Constitution, I vote no. To uphold our most cherished freedom, to preserve the vibrancy of democratic debate, and to affirm the truth. The truth emerges only when ideas are allowed to contend openly and without fear. Maraming Actually, mahirapan din tong yung mga DDS congressman kapag mga ganitong sitwasyon. Kasi yun nga, kahit na aware sila na may nalabag si Barsaga, hindi nilang gumawa ng alam niyo yung hindi nilang ipakita din sa mga DDS talaga na nakasuporta pa rin sila kahit maling-mali na. Alam niyo yung ganyan, 'di ba? Parang di mo alam kung napipilitan na lang, 'di ba? Like ewan ko kung sa gabi ba niyan, nai-stress na yung mga like, what the heck, ang hirap ipagtanggol ni Barsaga, Bar! Pero kailangan ko siyang ipagtanggol, di ba? Ay, comment nga kayo sa baba kung itong 5 congressman ba na to is mga diehard DDS to. Alam ko lang ito si Eli, si Leviste, tapos yung Marcoleta is mga diehard Duterte yun eh. Yung Suntay parang may naririnig ako. Di ba? Pero my goodness, man. Di ba? Alam niyo yung the way sila mag-explain na aware sila. Aware sila na mali nga yung pinagagawa ni Barsaga. Di ba? Like, tatamaan niya talaga yung ethics na yan, something like that. Pero alam niyo yung ilulusot talaga nila para lang sa, ewan ko kung satisfaction sa mga DDS, di ba? Di ba? Kasi alam niyo naman, yung yung grupo nila, yung community nila, konting pag-disagree lang, puputaktihin ka talaga. Diba? Kita nyo naman kung anong nangyari kay Regal dati, Regal Oliva, kay Pamela ba? Pambari 4, diba? Gobernador ng Cebu. Kita nyo naman kung anong nangyayari sa mga taong yan. Diba? Like, men, sa community ng mga DDS talaga, bawal kang mag-against kahit konti. Ganun. Diba? Si Kiko Barsaga, biktima din yan. Diba? Sa kabila ng pagtatanggol ni Barsaga sa side ng mga DDS, nung one time lang, diba, umuwi siya sa rally ng maaga. Pinutakti nga, diba? Like, ginudge agad. Bakit naman ganyan? Umuwi agad. Wala man ng diba? Parang kulang na lang kontrolado ng DDS yung yung mga DDS nila DDS manoks nila. Diba? Stressful yan. Salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Robert Nazal for his explanation. Honorable Robert Nazal is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker, my esteemed colleagues. While I acknowledge the profound importance of maintaining and enforcing the ethical standards of this House, my vote of no reflects 2 deeply held convictions. First, although the respondent's conduct was inappropriate, crass, and unbecoming of a member of Congress, ay, Lord. Diba? Although it's inappropriate, ba't pa kayo magpapaliwanag para? Takot kayo na takot kayo na makita ng taong bayan na diehard DDS kayo. Pero kahit anong explanation nyo, yun naman din ang lalabas eh. Diba? Kapag ka nag-no kayo, yun talagang lalabas na mga DDS talaga kayo. Maka-Duterte talaga kayo. Kita nyo, aware. Ulitin natin. Sa bibig niya na mismo nang galing aware siya par. colleagues, while I acknowledge the profound importance of maintaining and enforcing the ethical standards of this House, my vote of no reflects 2 deeply held convictions. First, although the respondent's conduct was inappropriate,
crass, and unbecoming of Inappropriate. Di ba? Doon ba lang tapos na eh. Mahirap pala. Mahirap talaga maging maging DDS. Bawal ka na maging malaya eh. Agree siya eh. Inappropriate yung ginawa ni Barsaga. Pero hindi. Need ko siyang ipagtanggol. Paano ko pa ipagtanggol yung kumag na yan ha? DDS ako eh. Diba? Puputaktihin ako ng mga DDS eh. Diba? Mahilig pa naman tumanaw ng utang na loob yung mga DDS. Paano pa naman sila na yung mga nagninang lang si BP Sara sa mga congressman na yan, mga anak. Nagninang-ninang pa si BP Sara sa'yo tapos wala kang utang na loob. Ganyan agad yung Diba? What the heck, man? a member of Congress, I respectfully submit that the proposed 60-day suspension is grossly disproportionate to the offenses alleged. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. Second, voting no does not... Bakit hindi ba hahantong yan sa ganyan kung hahayaan lang ng hahayaan yan? Siyempre, mag-i-evolve yan. Hayaan mo ba naman? Diba? Ay, naku, sir. Not mean condoning his acts. It is instead a principled affirmation that fairness and due process are indispensable. The resolution before us does not specify the precise acts for which Representative Barzaga is to be sanctioned. Without such clarity... May due process nga, di ba? Kaya nga pinagbotohan. Kaya yun, nanalo yung majority. Eh, tanggapin nyo yun. Due process na nga yun eh. Di ba? Pinagbotohan. How can he meaningfully defend himself before the entire House? The most basic tenets of due process require that any member must be informed of the specific statements or posts deemed punishable before the harshest penalty, short of expulsion, is imposed. If this House demands accountability, then we must likewise ensure fairness. Otherwise, we undermine the very integrity we claim to protect. Finally, this vote is also my gentle appeal to this chamber to recenter its energy on the people's mandate. At a time when Filipino families struggle with daily concerns such as rising prices, job insecurity, health burdens, educational gaps, our primary duty is to ensure that their material well-being remains the central business of the People's House. Let us not lose sight of the urgent fundamental issues that affect every household we swore to serve. A reprimand would have been a balanced, measured response, one that upholds institutional integrity without diverting the House's focus from the needs of our people. For these reasons, I register my view that a reprimand, not suspension, would have been the appropriate, proportionate, and constitutionally sound response under the circumstances. Thank you. So ano ba yung gusto nyo? Actually, parang para sa akin, unfair na nga yung 60 days eh. Pero sige, pagbigyan. Diba? Speaker, I move to suspend session until tomorrow, December 2, 3 p.m. Session suspended until tomorrow, Tuesday, December 2 at 3 o'clock. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. So ayun, anong masasabi nyo daw doon? So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportaan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin ng Pilipinoy, don't forget to like, comment, share, subscribe. Courtesy din sa House of Representatives, ano? So yeah, that's it. Anong masasabi natin? Congratulations, diba? Congratulations, Kiko Barzaga. At least nakuha mo na yung yung result ng mga pinagagawa nyo para syempre hindi na pamarisan. Ewan ko lang kung bakit nila pinoprotect yan, diba? Kasi hindi lang naman si Barzaga yung die hard. Ewan ko yung si Eli at saka si Marcoleta. Pero hindi naman ganyan mag-criticize si si Marcoleta at saka si Eli, diba? Hindi sila kagaya ni par ni Barzaga. Si Barzaga kasi parang bata pa yun. So parang parang dinadaan niya sa parang Gen Z or parang new generation yung niya, yung atake niya, which is yun nga, syempre yung mga matatanda hindi naman makarelate sa mga ganyan eh, 'di ba?
Siguro kung sa mga circle of friends mo, di ba? Uubra yung ganyan, pamabastos. Pero syempre, Congress yan, di ba? Parang sagrado yan, di ba? Tapos yung gagawin mo, bigla-bigla kang mambabastos na lang sa loob ng Kongreso. Tsaka sabi ko nga sa inyo, kung hahayaan yan, mag-e-evolve yan, Diba? Mag-e-evolve yan. Baka may mas worse pa na gawin yan dyan kung hahayaan. And then yun nga, nakakatawang isipin na pilit talagang gina-justify ng mga DDS na to yung pinaggagawa ni Kiko Barsaga sa Congress. Diba? Na parang ewan natin kung dahil sa parang maka-Duterte sila, hindi nila ipakita na may suporta pa rin sila kahit maling-mali na yung ginagawa ng tao. Like, makikita nyo naman talaga yan. Aminado Di ba? Aminado. Nakakatawa. Aminado talaga. Hey, we know that what he's doing is inappropriate. Diba? Oo naman, may paglabag si Barsaga. What the heck? Diba? Doon pa lang, doon pa lang. Hindi mo na masasabi na hindi mo na masasabi na parang pinopolitika lang siya Doon pa lang, nakitaan siya ng grounds, diba? Para tanggalin siya. And then, yun nga, natatawa din ako sa part na yon na parang kinumpara nila. Dati naman, hindi naman ganyan. May mga solid opposition naman dati, pero hindi naman humantong sa ganito. Kasi nga, walang naglakas loob, diba? Na, ipatanggal or ipasuspend or whatsoever. Diba? Which is, wag nyo isisi sa amin yan. Kasalanan nyo na yan kung hindi nyo yan ginawa dati. Diba? Wag nyo ikumpara. Kung hindi nyo ginawa yan dati, hindi mo pwedeng sabihin na wag mo rin gawin yan ngayon. May magkanya-kanya kayong diskarte dyan Diba? Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo kung hahayaan nyo yung ginawa ni Kiko Barsaga kasi para sa inyo, okay lang. So ang tanong, okay lang ba sa inyo na gawin din yan ni Sandro Marcos? Diba? Kasi kung sasabihin nyo on cam, on television, na lang, sabihan natin si Sandro Marcos na yung 5 na yan, gawin mo rin yung ginawa ni Barsaga sa kanila. Tingnan natin kung hindi magre-react yung mga ganyan. Pero I think hindi gagawin ni Sandro yan kasi aware siya na parang childish, diba? Parang isip bata masyado kung yun yung gagawin niya. Si Kiko Barsaga kasi, binigyan nyo kasi ng ng palakpakan. Kaya lumaki yung ulo. Actually, kayo lang ding mga DDS yung may kasalanan dyan Diba? Pinalaki nyo yung ulo, ayun, hindi niya natansya. Hahantong pala siya sa pagkasuspinde. Pasalamat nga kayo, lang yan 60 days lang yan Diba? Hindi ganong seryoso yan. Ewan ko lang kung siguro yung kinakatakot nila na baka masunod din yung iba. Diba? Pero kita nyo naman, yung argument ni Marcoleta, ni Eli, diba? Yan yung yung speech talaga. Diba? Na free speech talaga. Pwede kayong, malaya kayong sabihin kung ano yung mga gusto nyo na hindi kayo matatanggal sa Kongreso. Yan yung speech. Hindi yung ginagawa ni Barsaga. Kabastusan yun Diba? Pero syempre, yung mga speech nyo, kahit alam natin na palpak talaga, kasi gina-justify nyo yung maliit na pagkakamali ko sa malaking pagkakamali. Alam namin na palpak yun. Pero wala kami magagawa. Yun yung yung free speech nyo Di ba? Kahit palpak, yun yung free speech nyo. Hindi kayo pwedeng i-suspend ng 60 days dahil sa mga diehard Duterte na mga opinion ninyo. Yan yung free speech. Hindi yung kay Barsaga na parang mamimidyo bigla, mambabastos bigla. Diba? May aminado kayo inappropriate Inappropriate. Siguro kung ang ginawa nyo dyan, dinuro nyo yung yung House Speaker, baka malamang magaya din kayo kay Kiko Barsaga. Pero hindi nyo ginawa, diba? Kasi aware kayo na inappropriate yun. Diba? For example, si Marcoleta, ituro niyo speaker. Ikaw speaker ka, wala kang kwenta dyan, baba dyan. Diba? Video-videohan mo. Ikaw, tama ba yung pagiging house speaker mo? Nakakasuka ka. Diba? Yung rektahin mo without basis. Tatamaan ka talaga ng ethics niyan. Bigla-bigla ka magdadabog dyan.
hahambalusin mo yung mic, di ba? Anuhin mo yung lamesa, gaganyanin mo. Di pa i-ethic complain ka talaga. Pero hindi nyo ginawa kasi kayo din mismo aware kayo na may kalalagyan talaga kayo. Di ba? So why protect Kiko Barzaga sa kabastosang ginagawa niya sa Kongreso? Wala, DDS kasi. So anyways, that's it. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. So yeah, comment down, congratulations Kiko Barzaga. Down below. So yeah, Boss Balita TV Filipino. I see, like, comment, share, subscribe. Out.